Naiisip mo na ba kung ano talagang pinagkaiba ng tao sa anghel? Siyempre, isipin natin, may pakpak sila, tayo wala, ganun lang. Pero paano kung mas malalim pa pala doon? At paano kung yung pinaka-ultimate na patutunguhan ng tao ay ang maging katulad nila? Ito yung nasa gitna ng mga materialis na pinadala mo sa amin, di ba? Isang malalim na pagtalakay sa pagkabuhay na mag-uli, sa malayang kalooban, at kung paano pala lahat yan konektado sa isang napakalaking cosmic na kwento. So, ang misyon natin ngayon, pagtagpi-tagpiin yung mga yan, titignan natin yung pagkakaiba ng katawang kaluluwa at katawang espiritual, at bakit pala yung mga utos ng Diyos mahalaga hindi lang dito sa lupa, kundi hanggang sa langit. Eksakto. At ang ganda ng paggamit mo ng salitang kwento. Kasi base sa mga dokumento, hindi lang ito basta aklat ng mga patakaran. Hindi rin ito lecture tungkol sa afterlife. Sinasabi rito na ito raw yung mismong parang backstory ng buong creation. Tatalakay natin kung bakit nga ba nilikha ang lahat, ano ba talaga yung papel ng pag-ibig, at paano nare-resolwa yung isang alitan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan na nagsimula pa bago pa man magkaroon ng tao. Okay, sige. Let's unpack this. Simulan natin sa pinaka-basic. Ano ba tayo? At ano ba sila? Ang pagkakalatag nito sa sources mo parang ganito. Si Adan, bilang representante ng sangkatauhan, ay isang kaluluwa. Ang Korean term na ginamit ay hon. At dahil siya ay isang kaluluwa, meron siyang katawang kaluluwa o honjoking mom. Ito yung pamilyar sa atin, itong pisikal nating katawan. Tapos, sa kabilang banda, yung mga anghel, inilalarawan sila bilang mga espiritu o yong sa Korean. At dyan pa lang, sa simpleng pagkakaiba na yan, may napakalaking implikasyon na. Kung ang tao ay kaluluwa, yung malayang kalooban niya nakakabit sa kaluluwa niya. Yung anghel naman na espiritu nakakabit sa espiritu niya. Anong epekto niyan? Sa paghuhukom. Ayon sa mga teksto, kapag hinatulan ng tao, yung kaluluwa at katawan niya ang itinatapon sa dagat-dagatang apoy o bulmot. Pero sa mga anghel na nagkasala, yung mismong espiritu nila ang napaparusahan. Parang magkaiba yung operating system, kaya magkaiba rin yung consequences. Okay. Malinaw yan. Ngayon, dito na papasok yung konsepto na medyo nakakagulat at nakakaintriga para sa akin. Yung pagkabuhay na mag-uli at pagbabagong anyo. Ang term na ginamit ay buhal bayonhua. Dito raw nagbabago ang laro. Sinasabi sa materialismo na sa prosesong to, yung tao na nagsimula bilang isang nilalang na may katawang kaluluwa, magkakaroon siya ng isang katawang espiritual o yung Jeokin Mom. In short, magiging tulad ng mga anghel. Oo, mula sa pagiging pisikal, magiging espiritual. Pero dito rin sumusulpot yung isang malaking misteryo, di ba? Particular tungkol sa kung ano ba talaga ang isang anghel. Kasi kung babalikan natin yung sinasabi sa banal na kasulatan, ang isang espiritu ay walang laman at buto. Simple, abstract. Pero yung mga kwento tungkol sa mga anghel doon, iba yung pinapakita. Parang may kakayahan silang maging, pisikal. Oo nga eh. Halimbawa, nakakakain sila. May kwento sa Genesis na kumain sila kasama ni Abraham, di ba? Tapos nakikita at nahahawakan sila. Yung pakikipagbuno ni Jacob sa anghel. At ito yung pinaka-wild para sa akin, yung kaya nilang pumasok sa mga saradong silid. Eksaktong-eksakto yan sa ginawa ni Jesus nung nabuhay siyang mag-uli na may maluwalhating katawan na siya. At dyan na nga tayo mapapaisip, kung ang mga anghel ay purong espirito, paano nila nagagawa yung mga yon? Ang tanong na iniiwan sa atin ng mga source, posible kaya na ang mga anghel mula pa sa simula ay mayroon ng katawan espiritual, isang uri ng katawan na hindi natin magets kasi hindi gawa sa lupa tulad ng sa atin, parang katawan na kayang mag-shift between dimensions. So, parang may hardware sila kahit na sa tingin natin ay software lang sila. Interesting. At kung ganun, yung pagbabagong anyo natin, hindi lang pagiging espiritu, kundi pagtanggap din ng ganitong upgraded hardware. Itong pagkakatulad na to, ito na yung nagbubukas ng pinto sa susunod na tanong. Ano ba talaga yung layunin ng pagbabagong ito? Dito na yata papasok yung papel ng mga kautusan.
Tamang-tama, kasi ang pagbabagong anyo ng tao, ayon sa argumento sa mga binasa natin, hindi lang pala para sa tao. May epekto to sa buong kaayusan sa langit. At ang susi para maintindihan yan ay yung mga kautusan o Jemyong. Sige, pag-usapan natin yan. Sobrang linaw sa materyalismo na ang mga kautusan, hindi lang siya listahan ng mga bawal. Inilalarawan siya bilang mismong code o operating system ng pag-ibig at katarungan sa buong universe. Sabi nga doon, isipin mo kung walang kautusan. 'Di ba? Magiging isang lugar yung mundo kung saan yung malalakas malaya lang apihin yung mahihina. Walang rules, puro gulo. At pinalalawak pa yung ideyang yun. Ang mga kautusan daw idinisenyo para sa kaligayahan at proteksyon ng lahat, hindi lang para sa mabubuti. Ang paglabag dito, halimbawa yung pang-aapi, nagdidulot ng pagdurusa hindi lang sa biktima, kundi pati na rin sa gumagawa ng masama. May malalim na punto doon na yung pagdurusa, natural na bunga na yan ng kasamaan. Parang uminom ka ng lason, nasa loob mo na yung sakit. Okay, gets ko yun. Pero may isang bahagi doon na medyo mahirap lunukin. Sinasabi na, sa sukdulang sitwasyon, yung paghatol, kahit yung parusang kamatayan, ay isang anyo raw ng pag-ibig. Teka muna, paanong naging pag-ibig yun? Yun yata yung kailangan nating i-unpack. Oo, at aminado ako, ito yung mga parte na kailangan mong basahin ng 2 o 3 beses para ma-absorb. Ang paliwanag na inilatag ganito. Para sa isang nilalang na ayaw ng magsisi, na lubog na sa kasamaan, siya mismo ay nasa isang estado ng walang katapusang pagdurusa. Isipin mo siya na parang isang taong may malubhang sakit na nakakahawa at ayaw magpagamot. Yung paghiwalay sa kanya, gaano man kasakit, pinoprotektahan yung iba at tinatapos na rin yung sarili niyang paghihirap. So mula sa cosmic na pananaw na yun, ang hatol daw ay hindi lang parusa, kundi paraan para pigilan yung walang katapusang cycle ng sakit. Okay, sige. Gets ko yung lohika. Kahit na sa pananaw natin bilang tao, ang hirap pa rin i-reconcile yan. Pero sige, tanggapin natin yung premise na yan for the sake of conversation. Ngayon, dito na pumapasok yung malaking plot twist sa kwento ng universe ayon sa sources mo. Biglang may umakusa. At ito yung kontra-argumento ni Satanas. Ang sabi niya, yung buong sistema ng Diyos depektibo. Isang malaking panluloko. Bakit? Dahil yung mga kautusan daw sadyang imposibleng sundin. At yan ang pinakamabigat na paratang, di ba? Sinuri mo sa materyalismo yung logical na resulta kung totoo yung sinasabi ni Satanas. Kasi kung imposibleng ang sundin yung utos, sunod-sunod ang pagbagsak ng lahat. Una, lalabas na sinungaling ang Diyos kasi sinasabi niyang kaya itong sundin. Pangalawa, lalabas siyang mamamatay tao kasi pinaparusahan niya yung mga nilalang sa paglabag sa isang batas na hindi naman pala kayang sundin. Parang sinetap mo sila para mag-fail. Bigat katarungan ng Diyos, magiging kasinungalingan. Kaya ang logical na konklusyon, ayon kay Satanas, dapat alisin yung kautusan. At kapag inalis mo yung kautusan, anong papalit? Mawawala yung pamamahala ng Diyos na nakabase sa pag-ibig, papalit yung batas ng malakas. Might is right. Yan yung larangan ni Satanas. Exactly. Pero ang ganda ng pagkakadescribe dito, tinawag itong hangal na pag-iisip ni Satanas. Dahil pinapakita rin kung ano talaga ang mangyayari kung sakaling sundin yung logic niya. Kung aalisin ang kautusan, hindi si Satanas ang mananalo. Magpapatayan lang yung mga nilalang. Total chaos. At sa ganung sitwasyon, anong gagawin ng isang may biging Diyos? Ang tanging paraan para matapos ang pagdurusa ng lahat ay wakasan ng lahat. Kaya sa huli, yung argumento ni Satanas, hindi lang mali, kundi self-destructive. So napakabigat ng paratan at kailangan patunayan na malito. At ito na yung tanong na bumalot sa buong sansinukop. Paano mo mapapatunayan na yung utos na sinasabing imposible ay posible pala? Hindi pwedeng sabihin lang, kailangan ng ebidensya. Kailangan mong ipakita. Dito na ngayon pumapasok yung papel ng mga saksi ng pananampalataya, mga martir. Ang term na ginamit ay Sunkyo Jinindel. Sila yung naging sagot. Yung kanilang pagkabuhay na mag-uli at pagbabagong anyo, yan ang naging
ultimong patunay. Yung buhay nila, yung tagumpay nila, yan yung naging Exhibit A sa harap ng buong universe. Ipinakita nila na sa pamamagitan ng tunay na pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, kahit nasa loob sila ng katawang mahina at mortal, posibleng ngang sundin ang kautusan at talunin ang kamatayan. At dito na kumukonekta lahat pabalik sa mga anghel. Kasi, ang sinasabi sa materyales, noong una, dahil sa bigat ng argumento ni Satanas, nagkaroon ng pag-aalinlangan sa langit. May malaya silang kalaoban, di ba? So, narinig nila yung paratang, baka nga yung posible. Baka nga hindi patas ang Diyos. So, ibig sabihin, bago nila makita yung ebidensya sa tao, para bang on the fence sila. Ganun ang dating, isang estado ng pagdududa o suspense. Isipin mo, sila ay mga espiritong nilalang, mas mataas sa tao. Pero nahaharap sila sa isang tanong na hindi nila masagot ng may katiyakan. Ngunit nang makita nila yung patunay sa mga tao, mga nilalang na mas mababa sa kanila, may mortal na katawan na nagtagumpay at nabuhay na mag-uli dahil sa pagsunod na udyok ng pag-ibig, biglang, click! Nagkaroon ng kaliwanagan, nawala lahat ng pagdududa. Doon nila lubusang naunawaan yung lalim ng pag-ibig at katarungan ng Diyos at dahil doon nagkaroon ng napakalaking epekto sa kanila. Sandali, wait. Ngayon ko lang na-realize to. Kung yung pagdududa ng anghel ang problema at yung pagsunod ng tao ang solusyon, ibig sabihin, tayong mga tao sa kwentong to ay hindi lang basta recipients ng kaligtasan. Tayo pala yung Exhibit A para sa buong universo. Tayo yung ebidensya. Grabe, ang bigat nun. Yun mismo, at yan yung pinakamalaking revelation. Sa lahat ng binigay mong materyales, ang pagkabuhay na mag-uli ng tao ay hindi lang para sa tao. Ito pala yung mismong solusyon sa problema sa langit na nagsimula bago pa man tayo likahin. At ang epekto nito sa mga anghel ay tatlo ayon sa pagkakalagay dito. Una, yung kanilang malayang kalooban ay naging ganap o completed dahil sa nakita nilang ebidensya, yung pagpili nilang mahalin ng Diyos, hindi na lang basta pananampalataya, nakabatay na sa ganap na pagkaunawa. Pangalawa, dahil dito wala nang posibilidad na sila ay magkasala pa. At pangatlo, ito yung tinatawag na pagtubos o paglilinis sa kalangitan. Ang tagumpay ng tao sa lupa ang naging solusyon sa alitan sa langit. Wow! Kaya pala may cosmic significance yung pagbabagong anyo natin. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang pangyayari na nagsilbing parang Big Bang o katalista, ang krus. Eksakto, binikdown sa mga dokumento mo yung buong daloy, parang domino effect. Ganito, una, ang krus ang nagpatunay sa sukdulang pag-ibig ng Diyos. Yun ang ultimate proof. Okay, so yun yung simula. Pangalawa, dahil naunawaan ng tao yung pag-ibig na yon, nagbigay daan to para ibigin din niya ang Diyos bilang tugon, hindi na obligasyon. Makes sense. Hindi natakot kundi pagmamahal. Tama. Pangatlo, yung pag-ibig na yan ang nagbigay sa tao ng lakas para sundin ang mga lakautusan. Dahil gusto mo nang i-please yung minamahal mo. Oo, pang-apat, yung pagsunod na yan humantong sa pagtatagumpay laban sa kamatayan. Panglima, yung tagumpay na to nagresulta sa pagkabuhay na maguli at pagbabagong anyo. At yung panghuli, yung pinaka-crucial na domino. Yun na, ang pagbabagong anyo ng tao ang naging dahilan ng pagiging ganap ng malayang kalooban ng mga anghel. Hindi lang ang kaligtasan ng tao, kundi ang buong plano ng paglikha. Yun mismo ang argument. Nakumpleto ang paglikha sa pamamagitan ng krus dahil niresolba nito yung issue ng malayang kalooban at pinatunayan ang katarungan ng Diyos. Hindi lang sa tao, kundi sa harap ng buong sansinuhop, kasama na yung mga nagdududang anghel. Grabe. Okay, let that sink in for a moment. Ang layo ng narating ng usapan natin mula sa simplang tanong na anong pagkakaiba ng tao at anghel? Para ibuot lahat, nakita natin kung paano yung personal na pagbabagong anyo natin mula katawang kaluluwa patungong katawang espiritual ay may epekto pala sa buong kalangitan. Ito yung nagpapatunay sa katotohanan ng mga utos ng Diyos laban sa kasinungalingan ni Satanas. At yung gasolina ng lahat ng to ay yung pag-ibig na ipinakita sa krus.
At bago tayo magtapos, may isang huling detalya sa mga binasa natin na sulit pag-isipan. Nabanggit doon na hindi lang yung mga matuwid ang bubuhayin muli, maging yung mga masasama raw, bubuhayin din para sa paghukom. Pero ang sabi, bibigyan sila ng isang katawan na kayang tisinin yung parusa sa dagat-dagatang apoy, nang walang katapusan. Hindi nilinaw kung anong uri ito ng katawan, kasi malinaw na yung pisikal na katawan natin ngayon, matutunaw lang doon. At diyan kita iiwanan ng isang panghuning bagay na pag-iisipan. Kung ang pag-ibig at pagsunod ang nagbubunga ng isang maluwalhati, makapangyarihan at walang kamatayang katawang espiritual, anong uri naman kaya ng katawan ang inihahanda para sa mga tuluyang tumanggi sa pag-ibig na yon? Isang katawan na ang taming layunin ay ang tiisin ang walang katapusang parusa. Ano ang itsura? Ano ang pakiramdam ng isang pagkabuhay na mag-uli na hindi para sa kaluwalhati kundi para lang sa paghatol?